Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus or Cross Watchers. Ito na yung reading mo para sa araw na to at sa mga natitirang araw ng buwan na ito hanggang katapusan. Pero kung kailan man makarating sa itong reading na to Capricorn, okay lang kahit hindi dun sa mga petsa or panahon na nabanggit ko kasi timeless reading din naman ito. Lahat po ng mga reading ko dito sa page ko, channel ko ay timeless. Hindi po nag-e-expire yan. Kaya pwede nyo pong panoorin yan anytime. Kung nakarating sa itong reading na to Capricorn, baka talagang para sa'yo yung mga mensahe na nandito. Maraming salamat Capricorn. Kung bago ka rito, napadpad ka rito, don't forget to subscribe, like, follow. At kung matagal ka na, maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta, pagtangkilik, panonood, pag-share ng mga readings natin, pag-join ng membership subscription, pag-avail ng private readings, etc. Mga interesado sa private reading ko, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Nandyan lahat ng detalye, pati yung link papunta sa aking official page. Kayo po yung magsadya doon, kayo po yung mag-message doon. Kung gusto nyo mag-inquire, okay? Pasundan na lang din po, pabisita sa mga gusto pong suportahan yung iba ko pong channel dito sa YT. Puntahan nyo po yung aking YouTube channel at scroll nyo sa pinakababa. Makikita nyo po doon yung mga featured channels ko. Para lang po sa mga may gusto na sumunod doon, magsuporta, mag-subscribe. Hindi naman po sa pilitan. Yung mga may gusto lang po. Okay? Thank you in advance. Capricorn, meron ka ditong number 44, 43, 3. Kung mahilig ka sa numerology, bahala ka na dyan sa mga numbers na yan. Wala ko alam sa numerology. So, yung mga cards mo dito, meron ka ditong Divine Presence, Your Eternal Spirit, Sensitivity, and Strength. Meron ka rin ditong Decision card, Feelings. Uy, mukhang meron something na dapat pagdesisyonan about, feelings or relationship. Siyempre, kukuha rin tayo ng energies para sa iyong love life. Pwedeng itong sa love life mo, pwedeng energy mo yung masasagap dito or energy ni person o pareho kayo. Hindi ko po kontrolado yan. Kung wala dyan sa mga energy na mariread natin yung energy nyo, ibig sabihin lang nun, baka talagang hindi para sa inyo yung reading. Okay? Something to na lang. To consider. Kasi baka mag-expect kayo, So, yung unang-unang card mo dyan is Divine Presence, the Force of Love and Creation. Tapos, Higher Self, Sacred Intuition, tapping the forces within. Wow, so nakikita ko this is a period ng pagiging blessed. Kasi andyan yung love, yung peace, yung creation Nakikita ko magaan yung kalooban mo na gawin yung mga bagay-bagay or maalwal, mapagpala, alam mo yon. Hindi mabigat yung energies Andyan yung love, support ng mga tao sa paligid mo. Nandyan din yung iyong pagiging productive. Ang positive kasi ng outlook mo, ang positive ng energies mo kasi love and creation. So, nakikita ko na mas productive ka kasi nga magaan ang kalooban mo, masaya ka, kontento ka, blessed ka, at peace ka. So, nakikita ko na mas effective ka magtrabaho, mas marami kang matatapos na trabaho. Basta meron kang something dito na gagawin, makikreate mo out of love or creativity basta. So, nandyan yung ideas, yung inspirasyon. So, nakikita ko dito is maganda yung vibes mo. Good vibes. Kaya maganda rin yung mga outcome. Basta meron ditong maganda yung bunga Ano man to, may marireceive ka or produkto or creation mo na magiging maganda yung resulta. This is something na ginawa out of love Kaya nga maganda yung bunga niyan Kung ano man yan. Okay? Baby man yan or it could be anything. Kasi 'di ba, yung mga baby naman ganun, ginagawa natin din out of love. Pero iba sa iba hindi Baka naman maano ko si dito, mabash.
Basta, pwedeng anything yan, nagagawin mo out of love. Kusa kusa magaan sa loob mo Tsaka dito is something like a spiritual, leveling up. Kasi higher self, sacred intuition mo yan So, nakikita ko dito, you are very sensitive right now sa mga mensahe or napapakiramdaman mo sa paligid mo. Mataas ang level ng intuition mo sa panahon na yon. Ngayon, tong period na to, kung kailan mo to napapanood. Basta, trust your intuition about something. Kasi malakas yung radar mo itong time na to. Tapping the forces within, it could be your sensitivity and strength. Alam mo itong pagiging sensitive mo about something, itong mga senses mo, specific yung intuition mo. Yan yung power mo, yan yung kalakasan mo. Capricorn, mag-tap in ka daw dyan sa kung ano yung meron na yan sa'yo. Maaaring sa paningin mo or sa paningin ng iba, kahinaan yan, pero pwedeng hindi Minsan kung ano yung inaakala mong kahinaan mo or iniisip ng mga tao na weakness mo, pwedeng yun pala yung strength mo rin Okay? So, nasa sayo na yan, nasa perception mo yan kung paano mo tinitignan yan sa sarili mo, kung ito ba ay kahinaan mo, or pwede mong i-convert ito into your power, your strength. Nasa sayo yan. Basta you need to tap doon sa mga forces na meron ka. Yung mga gift na yan or kung ano man yan. Okay? Nasa sayo na yan. Yung sensitivity mo na yan to convert into your strength or power. Basta, yun yung nafe-feel ko doon. So, meron ka rin ditong decision. Sometimes, the best decision is no decision at all, Capricorn. Narinig mo naman yun. Minsan, yun na yung decision mo. Yung wala kang gagawin or hindi ka magde-decide. Basta, let it be. Parang ganun. Wala kang dapat gawin. Minsan yun na yung pinaka-decision. Oo. Do not complicate yung mga bagay-bagay. Minsan talaga, maganda, wala kang gagawin Okay? Yun lang yun. Feelings. Something na may kinalaman sa emotions daw to or feelings, Healing begins with feeling. Be gentle with yourself and tender with your heart. Huwag kang maging hard sa sarili mo. I-acknowledge mo to, ano mo itong mga feelings or emotions na nagpo-flow sa'yo or nasa kaloob-looban mo. Maging gentle ka sa sarili mo. Wala kang dapat ika-pressure or ipagmadali. Hayaan mo lang mag-flow tong mga emotions na to. Doon daw magsisimula yung healing Baka kasi meron kang mga sinusuppress, kinikim-kim sa sarili mo, at lalong hindi makakatulong yun sa iyong, moving forward or healing. Kailangan mo i-acknowledge yung mga feelings na yan. Masakit man yan, hindi, pangit, maganda, yun talaga yun yung nararamdaman mo At kung i-deny mo yun, ikikip mo yun sa sarili mo, pipigilan mo, lalo lang hindi makakatulong doon sa healing mo. Yun yung napipil ko dito. Kaya maging gentle ka sa sarili mo, okay? Oo. Embrace mo, tanggapin mo yan. Kaya mo lang mag-flow. No pressure. Hindi ka dapat magmadali dito. Okay? Yun yung kailangan mong gawin sa sarili mo. Maging gentle ka sa sarili mo. Sa mga nararamdaman mo, acknowledge mo muna yan. Okay? Self, may kinalaman na naman sa'yo to. If beating yourself up worked, you'd be thin, rich, and happy. Try loving yourself instead. I-acknowledge mo to mga nararamdaman mo. Huwag mo abusuin yung sarili mo. Palayain mo yung sarili mo about something. Ayan, nakikita ko, cage. Kung meron mang tao dito na makakatulong sa'yo, makakalaya, ikaw rin yun Nasa sa'yo yung susi sa puso mo. Mahalin mo rin daw yung sarili mo. Yun ang susi dun sa freedom na hinahanap mo. Yun sa healing, ayan Hayaan mo mag-flow muna lahat. Acknowledge mo muna yung feelings mo.
Ano ba yung mga nararamdaman mo? I-acknowledge mo, kilalanin mo yun, itanggapin mo. And then, hayaan mo mag-flow. Doon magkakaroon ng release, doon magkakaroon ng healing. Doon manunumbalik yung self-love. Okay? So, focus muna on yourself, on your healing, your feelings, before, yung mga ibang bagay. Okay? Sa love life na tayo, meron ditong Joker, Conquest, at saka False Hope. Nako. Binibigyan ka lang ng paasa tong tao na to. Baka, pinapaasa ka lang niya. Sabi dito, Joker daw. So, para dito sa tao na to, hindi siya seryoso. Pwedeng laro-laro lang tong connection ninyo. Pinaglalaroan niya lang siguro yung feelings, emotions mo. Hindi siya sincere sa'yo. Ayan, just having fun. Nag-enjoy lang tong person na to. Ayan, pinapaasa ka, pinapakagat ka, pinapahabol-habol ka lang, binibigyan ka niya ng false hope. Ikaw naman, umaasa ka, naghihintay ka, nagmumukha kang ewan, nakakawawa ka dito. Wag mong pagbasihan yung mga pangako nitong tao na to kasi wala. Mga pangako nito mapapako lang Pinapaasa ka nga lang niya, binibigyan ka niya ng false hope. Mas mag-pay attention ka sa actions nitong tao na to. Yun yung sinasabi ng card mo. May tendency kasi na pinapaasa ka lang sa wala niyan. Good time ka yun. Good time ka. General energies na ulit tayo. Balik tayo sa general energies. Sa bottom ng deck mo, meron ka ditong air sign energy. Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin may water, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede rin may Leo. O, kita mo? Niloloko ka Doon sa love life mo, may panloloko, may pang-good time, pinagtitripan ka, pinaglalaroan ka. Dito sa general energy mo, mag-ingat ka rin kasi may deception. Sneaky, hindi mapagkakatiwalaan, pwede kang ma-take advantage dito, ma-scam, ma-swindle. Meron ditong patakas or palihim, patalikod yung galawan na itong tao na to. Meron ditong dumidiskarte ng hindi patas or illegal or basta hindi panakaw or kakaiba yung mga diskarte nito Hindi siya yung sabihin na natin hindi sa malinis na paraan, hindi sa patas, hindi tama. Kasi nga illegal yan kung ano man yan, kung sino man yung makakalimu. So mag-ingat ka na lang sa mga scammer. Sabi ko nga, baka ma-take advantage ka, maisahan ka, mautakan ka, matakasan ka niyan, whatever. Pero ang ganda, you have the Sun card. So, this is a period ng positivity, sabi ko nga. Kung hindi mo pa ito tinatamasa sa ngayon sa mga susunod. Andyan, ang lakas ng presence ng araw. Paliwanagan. Magiging maayos din ang lahat. Kung halimbawa, stormy ngayon, hindi okay ngayon, huwag kang mag-alala. Darating din yung period na magiging okay ang lahat. Nandyan yung period ng recovery sa health, period ng recovery sa finances, manunumbalik yung sigla, yung lakas, yung enerhiya. Nandyan din yung kasagutan, kaliwanagan, kung nag-e-expect ka nandyan din yung period ng happiness, well-being, lahat ng positive nandun sa Sun card. So, this is success, yes card or happiness, or a period ng pagiging blessed para sa'yo. Okay? Alam mo, nasa sayo na kung paano maging masaya Kasi itong 10 of cups mo is, siguro sabihin na natin, may delay lang. May delay lang siguro yung happiness na hinihintay mo or yung pagiging mabubuo uli. Meron something dito na pagkatapos ng mga paghihirap, sisinag din yung araw. Ayun na yun. Ito na yung good times na paparating sa'yo. Siguro medyo na-delay lang. Oo.
Pwedeng may delay lang dito sa ano, sa mga blessings na to or pag magagandang manunumbalik yung kaayusan. Pero darating at darating ka rin dun sa point na yun. Nasa sayo na lang talaga kung tinitignan mo yung situation mo na malungkot or happy eh. Tayo kasi yung gagawa ng happiness natin. Depende yan sa disposition natin. Paano tayo mag-isip, Capricorn. So, yun yung nakikita ko. Pero nakikita ko happiness eh. Good times ang paparating pagkatapos ng ano, difficulty or bagyo. Andyan na yung araw, yung magagandang times. Merong decision to make with the King of Swords. Siguro meron kang kailangang ano dito. Pag-isipan ng mabuti, i-analyze, i-solve na problem. Ayan. Nakikita ko naman magagawa mo naman ng tama ito. As long as wag mong hayaan yung mga negative emotions mo to conquer you. Siguro mas pairalin mo dito yung pagiging analytic and logical pagdating dito sa bagay na to. So, yan yung mga na-pick up ko, Capricorn. Sana makatulong sa itong reading na to. Take care. God bless. Babush.